Hello mga kabarangay, kumusta po tayo dyan? Ngayon po mga kabarangay, ang pag-uusapan po natin ay regarding po sa sample problem and its computation mga kabarangay. Okay? On this case mga kabarangay, meron pong isang barangay official po na meron po siyang 3 days official travel with embarkation on day before and day after of the seminar date proper. Ano bang ibig sabihin sa problem na ito mga kabarangay? Okay, ganito po yan mga kabarangay. Ang barangay treasurer po ay may 3 araw po na official travel. Based on the communication, yung seminar proper po niya is 3 days. Si treasurer, simula na siya nag-travel day before the seminar date proper. Tapos umuwi po siya day after the seminar date proper. So, yun po yung ibig sabihin po sa problem na ito, mga kabarangay. Okay? So, ang problem, ito po yung problem, mga kabarangay. Mr. R.S., a treasurer of Barangay Maglinaw, Basay Negros Oriental, was given a travel authority by Mayor FCC, the municipal mayor of Basay, to attend a 3-day seminar among barangay treasurers of Negros Oriental on update of barangay disbursements, which was held at Bethel Guest House, Dumaguete City, Negros Oriental, last January 6 to 8, 2025, with a 6,000 pesos registration fee. So, yun po yung facts mga kabarangay. At may additional facts pa. Based on the communication, the seminar will start at 8 a.m. on the first day and will end at 5 p.m. on the third day. So, yun po yung facts mga kabarangay. So, binigyan si treasurer ng travel authority ni Mayor para sa 3 araw po na seminar proper. Saan po? Sa Dumaguete City, Negros Oriental. Okay? Magkano po ang registration fee? 6,000 pesos. Okay? Tapos, mag-start po yung seminar sa first day, 8 a.m. Tapos, magtatapos po siya on the third day, sa last day po, by 5 p.m. Yun ang facts po natin mga kabarangay. Okay? So, analyze po natin ang facts mga kabarangay. I-analyze po natin ang problem. Ito po siya mga kabarangay. Una, is Mr. R.S. travel duly approved? The answer is yes, kasi Mr. R.S. po talaga was given an authority by the municipal mayor. Okay? Remember mga kabarangay, yung base po sa Executive Order number 77, si Municipal Mayor po ang mag-a-approve po ng travel order at saka claims po ng barangay official regarding sa travel. Take note po mga kabarangay. Okay? Tapos, another question, is his travel more than 50 km radius? Okay. Bakit po tinatanong natin ito mga kabarangay? Kasi po, pag more than 50 km radius po yung travel ng isang barangay official o personnel, ay qualified po siya mag-claim po doon sa daily traveling allowance po or expenses. Okay? So, the answer is yes. Why? Bakit po? Bakit po naging more than 50 km radius po? Ito po yung mga kabarangay. Barangay Maglinaw o Basay Negros Oriental to Dumaguete City, Negros Oriental is more or less 128 kilometers. Okay? So, therefore, Mr. R.S. can claim a daily traveling expenses. So, yun yung rason na yes po yung sagot natin. Okay. Another question. How much daily traveling expenses can he claim? Magkano po bang pwede ma-claim na traveling expenses ni Mr. R.S.? Okay. So, ang kasagutan po nito mga kabarangay is una po, saan pa ang location ng seminar? Okay? So, ang location kasi ng seminar ay nasa Negros Oriental, Dumaguete City, which is in Negros Oriental, in the province of Negros Oriental. Okay? So, the answer is 1,800 mga kabarangay. Bakit po 1,800? Ito yung explanation. Okay? Dumaguete City is part of Region 7 mga kabarangay, which is under Cluster 2. Remember po, sa clustering po ng daily traveling
expenses or daily traveling allowance po natin. Base po sa Executive Order 77. Okay? Diba? Pag nasa Cluster 2, 1,800. So, therefore, the maximum daily traveling expenses that Mr. RS can claim is 1,800. Okay? Nandun po, sa Cluster 1 po, ito, sinabi po doon yung kung anong mga regions po yung kasali sa Cluster 1, 1,500 po yung daily traveling expenses. Sa Cluster 2 po, sinabi din po doon kung ano pong regions po na involved sa Cluster 2, of which yung travel expenses po is 1,800 per day. Tapos, doon naman po sa Cluster 3, okay, meron pong regions po doon naka-state. Magkano ba yung daily traveling allowance or expenses na maximum na ma-claim ng barangay official? 2,200 po mga kabarangay. In this problem mga kabarangay, in this case, kasi nasa Negros Oriental po, Negros Oriental is in Region 7 and Region 7 is under Cluster 2 of the Executive Order. Sa kategory po niya sa daily traveling allowance or daily traveling expenses, kaya 1,800 po yung daily traveling expenses na maibigay natin kay Mr. RS. Ganyan po mga kabarangay. Computation proper po tayo mga kabarangay. Okay. So, ito po yung ginagamit natin na form, di ba? Ito yung Appendix A. Itinerary of travel mga kabarangay. Di ba? So, nandyan po. Itong presentation po natin mga kabarangay, ito po yung isang screenshot po talaga ng Microsoft Excel po natin. So, para mas maganda po yung pagka-explain po natin, punta po tayo sa Microsoft Excel mga kabarangay. Okay? So, ito po yung Microsoft Excel natin mga kabarangay. So, yung problem po kasi natin mga kabarangay, di ba? 3 days yung seminar. 3 days. That is January 6, 7, and 8. Ito po mga kabarangay ang date. Ito yung seminar proper date. Okay? So, based on the facts mga kabarangay, mag-start po yung seminar January 6 at 8 AM. Tapos, yung barangay Maglinaw po, to Dumaguete City is 128 kilometers. Pero yung barangay Maglinaw kasi mga kabarangay is nasa ano po siya? Nasa hinterland po siya. Okay? So, yung pag-travel po from barangay Maglinaw to town proper po ng Basay will take time talaga. So, kaya in this case mga kabarangay ay si barangay treasurer po ay nag-travel ng day before on January 5. So, ito po yung kay Mr. RS na travel mga kabarangay. January 5, nag-day before po siya na travel. From Maglinaw to Basay, start siya 1 PM after lunch po. So, 1 PM to 1:30. So, then from Basay to Bayuan, so 1:40 to 2:30 PM. Nagsakay po siya ng jeep for hire. Yung pamasahe po niya is 50. Kanina po, from Barangay Maglinaw to Basay is habal-habal po yung sinakyan niya, motorcycle. 50 pesos po yung pamasahe niya. Actual po ito mga kabarangay, actual. Okay? Kasi yung transportation expenses po natin, remember, actual lang po ang pwedeng ma-claim natin. At saka kung ano po yung prevailing rate po doon, mga kabarangay. Okay? Tapos, from Bayuan to Dumaguete City, sumakay siya ng Ceres Liner. Okay? To 45, umabot siya doon, 5:10 in the afternoon. So, 220 po yung pamasahe mga kabarangay. So, ito pong lahat po nito, okay, under the fare po na column, actual po ito mga kabarangay. Okay? Actual. Tapos, ito na po yung gusto natin mga kabarangay. Itong traveling allowance or daily traveling expenses po na allowed po sa atin. Magkano pong ibigay natin kay RS? Magkano ba ang makukuha ni RS? Paano natin to i-compute itong 1,440? Ito po siya mga kabarangay, may araw po siya dito. Okay? So for January 5, kasi po 1 PM to po siyang nagsimulang mag-travel. So tapos na siya mag-lunch. Okay? At saka by the distance po, kayang-kaya naman talaga niyang i-travel after lunch. Okay? So, that's the reason why 1 meal lang po ang binigay natin kay RS, kay Mr. RS. Dinner lang po.
So, 180 lang po. Bakit po 180? Kasi po, doon po sa, again, computation po natin, di ba? 1,800 sa cluster 2 times 30% po ang meals dyan, 540. Divide 3 po natin 3 meals, breakfast, lunch, saka dinner. So, 180 per meal po siya. So, ganyan po siya mga kabarangay. Okay? So, balik po tayo sa computation. So, that's why 180. Tapos, incidental po natin is 360. Paano naman natin kinuha itong 360? Again, balik po tayo doon sa ano po natin. 1,800 kasi sinabi ng Executive Order 77, the incidental expenses should be 20% of the 1,800. That is 360. Yan. So, binigyan natin siya ng 360 mga kabarangay. Okay? Tapos, pwede bang mag-claim si RS po, si Barangay Treasurer, 900 po ng hotel or lodging? Yes, mga kabarangay. And this is equivalent to 50% po. 50% of the total of 1,800. Okay? Yan po ang sinabi ng Executive Order. Okay? Ito po yung distribution, mga kabarangay. Hotel or lodging, 50%. Meals, 30%. And incidental is 20%. Okay? So, in this case, yung 900 po is 50% of the 1,800. Ito po. Cluster 2 kasi tayo, mga kabarangay. So, 1,800 times 50% po, ito, that is 900. Okay? So, I hope you're still with me, mga kabarangay. Okay. So, January 5, mga kabarangay, ang 1,440 po, ang breakdown po niyan ay ito po. Yan. Inisa-isa po natin yan, mga kabarangay. So, yan po ang pag-compute po natin, pagbigay po natin sa day before po na travel. Sa allowance po ng day before na travel, mga kabarangay. Ganyan po ang computation. Paano po yung fare? Actual po yan. Okay? Hindi po yan kailangan i-compute, mga kabarangay. Kasi kung ano po yung prevailing po na pamasahe doon, yan po ang ilagay mo dito. Tapos ito, yung Ceres Liner, kung ano po yung nasa ticket, yan po ang ilagay mo dyan, mga kabarangay. Okay pa ba tayo dyan? Okay, proceed tayo, mga kabarangay. On January 6, 7, and 8 po, mga kabarangay. Seminar proper po. Niligyan ko po dyan, seminar proper. January 6, 7, and 8. So, on January 6, 7, and 8, mga kabarangay, si Barangay Treasurer po, syempre kakain po yan 3 times a day. Diba? Breakfast, lunch, saka dinner. Tapos, posible po yung mga other expenses po niya. Kaya nga, binigyan tayo ng incidental expenses. Tapos, si treasurer po, matutulog po yan. Natural. So, allowed po siya to claim hotel and lodging. So, full po na 1,800. Ito po, mga kabarangay. 1,800 per day times 3 days is 5,400. Again, ang composition po ng 1,800, ito po, 540. This is 3 meals. 3 meals po, mga kabarangay, 180 times 3. Breakfast, lunch, and dinner. Tapos, incidental expenses per day, 360. Plus hotel and lodging po, 900 per day. That will give us a total of 1,800 per day. Dahil 3 days po, January 6, 7, and 8. Yun. 1,800 times 3 equals 5,400, mga kabarangay. Okay pa ba tayo dyan? Masyadong actually itong sa seminar proper, mga kabarangay, kung ganito yung case, masyadong madali yung buhay natin, di ba, sa pag-compute ng traveling allowance. Kasi times 3 lang, 1,800 times 3. Okay? So ngayon po, mga kabarangay, punta na po tayo sa January 9 po na date. Itong January 9, ito na po yung day after of the seminar po na date. So sa araw na ito, si Mr. RS po, mga kabarangay, ay uuwi na. Okay? So umalis po siya 8:30 AM. From Dumaguete City to Bayawan, 8:30 AM siya umalis. Dumating siya sa Bayawan 11:15 AM. Sumakay siya ng Ceres Liner. Yung pamasahe is 220. Actual po ito. Again, mga kabarangay. Okay? Tapos,
From Bayawan to Basay, 11:25 po umalis yung jeep. Tapos dumating po siya doon sa Basay, 12:10 po. Jeep for hire po yung sinakyan. Pamasahe po niyan is 50 pesos. Actual po ito, mga kabarangay. Tapos, on this time, mga kabarangay, take note of 12:10 p.m. na po. Okay? Lunch time na po yan, mga kabarangay. Sure po ako, gutom na po yan si treasurer, mga kabarangay. Kaya, in this case, mga kabarangay, binigyan po natin si treasurer ng isa pang meal. Lunch po, mga kabarangay. Bakit po? Kasi po, ito pong Basay to Maglinaw, kabarangay, ay malayo po ito. Okay? So, gutom na po si treasurer nito, mga kabarangay. Tapos, kung hindi po natin siya bigyan po ng isa pang pagkain, yung lunch po, mga kabarangay, baka po hindi na po yan mag-attend ng seminar. Oo. So, mangyari po yan, mga kabarangay, may sakripisyo po ang service niya sa constituents or sa mga co-officials po niya, mga kabarangay. Bakit po? Pag hindi na siya mag-attend ng seminar, wala nang update na makukuha si barangay treasurer. Diba? So, siya pa naman ang nag-handle ng financial transactions ng barangay. Isa din siya sa nag-handle, mga kabarangay. So, kailangan, okay lang, bigyan natin siya ng lunch. Bigyan ng lunch yan, mga kabarangay. Okay? And that's the reason why, mga kabarangay, sa computation po natin dito, 360 po yung binigay natin po on January 9 sa lunch po niya or sa meals. 2 meals po yan, kabarangay. Breakfast at saka lunch. 180 times 2. Yun, mga kabarangay. Okay? Tapos, nagbigay po tayo ng incidental po na 360. Full po yung incidental, mga kabarangay. Full po na 360. Paano itong hotel and lodging? Wala na, mga kabarangay. Zero na yan. Kasi po, alam po natin na si treasurer from Dumaguete City to Barangay Maglinaw o Basay Negros Oriental ay kaya niyang iuwi po yan na aabot siya sa kanyang barangay by 1 p.m. So, hindi na siya kailangan mag-overnight. Hindi na siya kailangan mag-hotel pa, mga kabarangay. Hindi na siya matutulog ng hotel. Kung hindi po makauwi si treasurer on that day, mga kabarangay, problema na niya sa asawa niya yan. Joke lang po, mga kabarangay. Just kidding. Okay? So, mga kabarangay, on the last day po, base po sa circular, hindi na po pwedeng magbigay ng hotel or lodging. Basta, ma-justify naman po na hindi na po talaga kailangan ni treasurer yan. Okay? Pero kung ang travel mo ay masyadong malayo, mga kabarangay, halimbawa from Baguio to dito sa Basay, ay kailangan mag-overnight, then siguro ma-justify na mag-claim pa ng overnight kahit tapos na yung travel date. So, pwede pa rin yan, mga kabarangay. It depends upon the circumstances. It depends upon case-to-case basis po, mga kabarangay. Okay? Case-to-case basis po siya. Okay? So, on this case, mga kabarangay, balik po tayo. Okay? So, ito po yung computation natin. Again, on January 5, nagbigay tayo ng isang meal, kaya 180, dinner po yan, 360, full po ang 360 per day. Tapos, kailangan matulog ni treasurer kasi day before the seminar, 900 pong ibinigay natin. Kaya ang total is 1,440. Ito po sa first day, mga kabarangay. On the seminar proper, 6, 7, and 8. January 6, 7, and 8, mga kabarangay. So, 3 meals po times 180 equals 540. Incidental per day is 360. Hotel or lodging per day, okay, 3 days po. 3 nights po siya matutulog. So, 900. So, yung total per day po niya is 1,800 po, mga kabarangay. 1,800 kasi 3 days po times 3 days, that is 5,400. So, that's the reason why, mga kabarangay, yung traveling allowance po natin ay 5,400. Wala po siyang fare na dito kasi wala na siya, presume na nasa venue na siya. Okay? So, yung ibibigay natin on this date ay traveling allowance na po or daily traveling expenses po na allowable. Okay? Yan po, mga kabarangay. Tapos, meron pang isa dito. Itong registration fee. Almost na natin makalimutan, mga kabarangay. Siyempre, binayaran natin yan for the government. So, i-claim po natin yan from the government. So, ang total po na pamasahe, mga kabarangay,
is 640. Total po na traveling allowance na ibibigay po natin or maibigay ka treasurer, ka RS is 7,560. So, dito mga kabarangay, ang total nito is add mo lang itong dalawa. Okay? So, ganyan. Sum lang yan. Add. Tapos, add mo yung registration na 6,000. So, lalabas po ang 14,200 mga kabarangay. Okay lang po ba tayo dyan mga kabarangay? Yes, basta ito mga kabarangay, ito yung guide natin. Ito yung naka-yellow, ito yon. So ito yung basehan niya kung paano siya kinumpute. Itong green, dito po sa green, ito yung computation niya. Itong blue, ito din pong blue. Ito yung computation niya. Yan po mga kabarangay. Okay? So mga kabarangay, I hope may nakukuha po kayo sa video na ito. Please po mga kabarangay, subscribe po sa channel natin. At kung kayo po ay nakapag-subscribe na, please po, like and share this video to your fellow barangay officials mga kabarangay. Para po, malaman po nila kung paano mag-compute ng traveling expenses at saka traveling allowance. So that, hindi na sila mag-question bakit ganito yung nakukuha ko na amount for my traveling expenses at saka allowances. Maraming salamat po mga kabarangay. Thank you very much for watching. Keep safe always and God bless po mga kabarangay. Maraming salamat po. Thank you.